Sabay-sabay nga silang umatake sa ating bida na agad din naman niyang napansin at mabilis nga itong umiwas. Dahil sa nabisto ang ating bida ay wala na siyang magagawa kundi labanan ang mga miyembro ng kamisyo na kasalukuyang pasugad sa kanya. Pero sa pagwas-iwas nila ng kanilang espada ay sinalulang ito ng ating bida gamit ang daliri niya. Hanggang sa ilang sandali pa ay naaga niya ang mga espada nito at siya ding ginamit upang saksakin sa puso ang mga loko. Itong isang guard nga ng kamisyo ay hindi na alam ang gagawin dahil hindi umano nila kayang talunin ang ating bida, habang ang lalaki naman sa likuran nila ay sinabing magsama-sama na lang tayo sa impyerno habang dinudukot ang kung anong bagay mula sa kanyang coat. Iniisip nga niya kung anong plano ng lalaking ito, at ilang sandali pa ay mabilis siyang nagtungo sa lalaking ito na may hawak na remote at sinasabing mamamatay ka kasama namin. Nag-charge naman ang kamao ng ating bida matapos siyang makalapit sa lalaking ito. Kaya naman nakatikim siya ng malupit na suntok mula kay Saitama nung mga panahong hindi pa siya kalbo, namatay nga ang lalaki mula sa isang suntok ng ating bida. Nanginginig na nga sa takot at galit ang mga kasamahan niyang ito at sinasabing, kung hahayaan lang nating siyang makapasok ay siguradong papatayin din tayo ng boss natin, at mas mainam na nga umano kung mamatay sila ng lumalaban. Inilabas nga nila ang kanilang mga aura at mabilis na sumugod sa ating bida. Pero gamit ang abilidad ni Yogiri Tekato na instant kill ay mabilis na namatay ang mga ito. Ayon nga sa ating bida ay mga baliw talaga ang miyembro ng kamisyo dahil alam naman nilang tila sila nagpakamatay pag lumaban sila sa kanya. Pero hindi sila nagdalawang isip na sumugod. Ilang sandali pa ay napansin niya na may isa pang buhay sa mga ito, at tinanong nga niya kung paano nila nalamang hindi siya ang tunay na Kitamura. Sinabi nga ng lalaking ito na hindi nagpupunta si Kitamura sa headquarters nila nang hindi gamit ang binigay ng kamisyon na sasakyan para sa mga miyembro nito at alam din daw nila ang schedule ni Kitamura ngayong gabi. Hindi na nga daw ito magtataka kung bakit tinatawag na kapitalistang organisasyon ang kamisyo, at dahil nga ito sa yaman ng kanilang grupo kung saan ay may libreng sasakyan pa ang mga core member nito, habang ang kuripot namang si Nieting ay halos palanguyin na siya mula China patungo ng Japan. Napansin naman nito ang kanilang espada, kaya naman oras na para sa pinakapaborito niyang part matapos ang laban nito nga ay ang pagkalakal sa mga spiritual tools nila. Kung hindi nga daw siya nagkakamali ay 5 minuto lamang ang layo ng cultivation area ng kamisyo dito sa kanilang headquarters, kaya naman kailangan niya daw magmadali. Inilabas nga niya ang isang brush at hindi na pinakita ang kasunod. Pero matapos ang 10 minuto ay nagdatingan ang mga sasakyang ito kung saan ay inabutan na lang nila ang mga walang buhay na katawan na miyembro nila. Iniisip nga ng lalaking ito na ang Kamisyo Tower ay nagsisilbing simbolo lang ng kanilang organisasyon, gayunpaman ay pag-aari pa din ito ng Kamisyo pero tila walang pag-aalinlangan na pinatay ang mga kasamahan niya dito, kaya naman iniisip din ito na kung sino man ang may gawa nito ay hindi natatakot sa kanilang organisasyon. Ilang sandali pa ay nagulat ang mga ito nang marinig nila ang boses ni Hiroatsu Takashima, isang B-rank na miyembro ng Hawk sa kamisyo. Tinatanong nga nito kung natapos na sila sa kanilang imbestigasyon at kung saan nagtungo ang killer matapos niyang patayin ang kanilang mga guard. Habang nakayuko nga ang mga ito ay sinabing walang bakas ng paggamit ng flying sword sa lugar at mga sugat ng mga namatay, at pinadala na din nila ang mga Earth-type awaken nila upang tignan ang ilalim ng lupa pero wala umano silang nakita. Napapaisip nga ito kung sinong gwapo ang kayang patayin ang 11 D-rank at isang C-rank gamit lamang ang kanyang kamao, at kung ang kakayahan daw nito ang pagbasehan nila ay walang duda na ito ang 9th Dragnet. Kamakailan nga lang nang makumpirma nila ang pagkamatay ng estudyante at misteryosong lalaki na nilagyan nila ng bounty, kaya naman hindi nito inaasahan na maghihiganti agad ang Dragnet, at mukhang dahil sa pagkamatay ng estudyanteng ito ay masyadong nairita sa kanila ang Dragnet. Sinabi nga nito na matindi talaga ang mga Earth-type awaken kung assassinations ang pag-uusapan, at dahil ngayon ay may B-rank ng Earth-type ang Dragnet ay mas lalong hindi napabor sa kanila ang sitwasyon. Inutusan nga niya ang mga ito na selyohan o higpitan ang pagbabantay sa buong Nishikyo at maging alerto sa mga kaduda-dudang tao, dahil kahit pa umano Earth-type ito ay siguradong hindi naman siya mananatili sa ilalim ng lupa habang panahon. Mabilis namang umalis ang mga ito upang ipaalam sa lahat ang utos ni Hiroatsu, pero ilang sandali pa ay may napansin ang mga ito mula sa pintuan ng Kamisyo Tower, nakita nga nila ang remove na nakasulat at tila simbolo. Napatanong nga si Hiroatsu kung ano ang ibig sabihin nito, sinabi naman ng lalaking may brown na buhok na demolition umano ang ibig sabihin nito o building demolition.
Ayon pa nga sa gagong ito ay, ang simbolong ito umano ay ginagamit ng mga taga-Cathay pag may gigibain silang buildings, kaya malamang daw na ang Kamishu Tower ay balak hilain pababa sa ilalim ng lupa ng Earth-type Awaken mula sa Dragnet. Napapaisip nga sila kung wala bang magawa ang 9th Dragnet na ito, at kung ano kaya ang dahilan upang gawin niya ito liban na lang sa pagnanais nitong insultuhin ng Kamishu. Napatanong din ito kung bakit English ang pagkakasulat ng 9th dito kahit na ang simbolong ito naman ay ginagamit ng mga taga-Cathay at nais daw kaya niyang isipin ng mga ito na English organization ang may gawa nito sa kanila. Samantala patuloy namang tumatakbo sa mga bubong ang ating bida habang hawak ang brush at pintura, masyado nga ang tuwa nito dahil sa mga negative emotions na pinapadala sa kanya ng Kamishu at ilang oras pa nga lang daw ang nakakalipas pero malapit na niyang mapagliwanag ang pang-anim na bituin. Ginaganahan nga siya sa regalo sa kanya ng Kamishu kaya naman mas pagbubutihan pa daw niya ang kanyang ginagawa. Patuloy nga itong naglagay ng simbolong ito sa bawat madaanan niyang pader at gusali habang patungo siya sa cultivation area ng Kamishu. Pagdating sa cultivation area ng Kamishu ay iniisip ng natutuwa nating bida na siguradong may panibagong batch siya ng negative emotion pagbalik ng mga ito mula sa Kamishu Tower, at pinuri pa nga niya ang kanyang sarili dahil sa isa umano siyang henyo. Hanggang sa ilang sandali pa ng susulatan na sana nito ang quarters ni Kitamura, ay may mabilis na pag-atake ang nagtungo sa ating bida pero naiwasan naman niya ito. Dahan-dahan ngang naglalakad si Yayoko patungo sa kanya kung saan nakalabas ang aura at espada nito at handa nang umatake. Napapaisip nga ang ating bida sa kung anong ginagawa nito dito, habang si Yayoko ay tinawag naman siya sa pangalang Kitamura at sinabing hindi ako magpapakasal sa iyo at hindi rin kita hahayaang saktan mo si Kirihara. Magkahalong gulat at pagtataka nga ang nararamdaman ng ating bida nang malaman na nais siyang puwersahin sa pagpapakasal ni Kitamura, pero bakit umano siya nadamay? Ilang sandali pa nga ay naiyak ito nang ma-realize niya na ito ang dahilan kung bakit malungkot at tila nagpapalam na ito sa kanya kaninang umaga, dahil sa nais niyang patayin si Kitamura pero ano daw ba ang kinalaman niya dito? Bigla namang naglunsad ng pag-atake si Yayoko habang sinasabi na bilang na ang oras mo. Habang ang ating bida ay patuloy lang sa pag-iwas ng mga atake niya at iniisip na ayaw niyang labanan si Yayoko pero hindi naman niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nagagalit na nga si Yayoko dahil tila iniisulto siya nito sa mga ginagawa niyang pag-iwas sa mga atake nito. Ilang sandali pa ay napansin ng ating bida ang pagbabago sa kasuotan ni Yayoko, ang pink nga niyang kimono ay naging itim. Matapos nga ang pagbabago sa kanyang kasuotan naging mas malakas pa ang bawat pag-atake niya na patuloy pa din namang iniiwasan ng ating bida, at habang nakatingin ito kay Yayoko ay naisip niyang sobrang ganda pala nito. Patuloy pa din naman sa pag-atake si Yayoko kaya naman no choice na ang ating bida, kundi tumakbo at habang hinhabol nga ito ni Yayoko ay iniisip nito na may kakaiba sa lalaking ito. Ayon nga daw sa intelligence report ng conservatives ay seryoso palagi si Kitamura pag nakikipaglaban. Pero bakit ngayon ay tumatakbo ito? Pero hindi na daw ito mahalaga, dahil sa naumpisahan na niya ito ay kailangan niyang tapusin ang buhay ni Kitamura, habang ang ating bida naman ay minumura na si Kitamura dahil siya umano dapat ang nasa sitwasyon niya ngayon. Habang hinahabol nga siya ni Yayoko ay hindi pa din niya nabitawan ang brush at pintura nito. Lumundag nga ito patungo sa gate ng bahay ni Kitamura at sinabing hindi pwedeng hindi niya ito malagyan ng simbolong remove. Napapaisip nga itong si Yayoko sa kung anong ginagawa nito at imbis na labanan siya ay hindi at nagsulat ito ng marka sa gate ng bahay niya. Kinakabahan na nga din ito habang iniisip na isa itong bagong teknik na naimbento ng mga hawk sa Kamishu. Ilang sandali pa ay nagulat ito dahil iniwan na ng ating bida ang pintura at mabilis na tumakbo. Laglag pa nga itong si Yayoko dahil akala niya daw ay isang fighter type si Kitamura, pero runner pala. Mabilis naman itong sumunod sa ating bida habang sinisigaw ang pangalang Kitamura, habang si Kitamura naman ay nakasakay sa pulang sasakyan at napapaisip sa kung ano ang nangyayari. Kailangan niya daw munang kumalma dahil naguguluhan ang utak niya sa dami ng mga nangyari ngayong gabi. Una na nga dito ay ang pagpunta niya sa bahay ni Yayoko na sinabing walang tao sa bahay niya, at literal ngang walang tao. Sunod naman ay ang paggamit ng 9th Dragnet sa kanyang muka upang patayin ang mga guard sa Kamishu Tower at maglagay ng marka sa bawat madaanan niya, at dahil sa gamit nga ng 9th Dragnet ang muka niya, ay tinawagan siya ng kanyang master upang sabihin na ikandado muna niya ang kanyang sarili sa bahay niya, dahil ayon sa kanyang master ay gumalaw na si Kaimash. Si Kaimash umano ay tila isang war machine at bawat target nito ay hindi nakakatakas o nabubuhay.
Tapos ngayong nakauwi naman siya ay nakita niya si Yayoko na sinisigaw ang kanyang pangalan at sinabing papatayin siya. Iniisip nga nito kung ang Ninth Dragnet ba ang kalaban ni Yayoko o plano ni Takuma ang lahat ng ito. Pagbaba nga nito ay nakita niya ang marka sa gate ng kanyang bahay, at dahil hindi niya daw kaya si Takuma o ang Ninth Dragnet na iniisip nilang isang B-rank kaya naman tinawagan nito ang kanyang guro. Samantala patuloy naman sa paghabol itong si Yayoko pero ilang sandali ay natakasan na siya ng ating bida dahil masyado umano itong mabilis sa pagtakbo, hanggang sa nagpakita ang lalaking ito sa kanyang likod at tinanong kung siya ba ang hinahanap ni Yayoko. Mabilis na itong lumingon sa gulat nito at iniisip kung kailan pa ito napunta sa kanyang likuran, habang ang ating bida ay nakadungaw lang sa itaas iniisip ni Kitamura kung bakit tila multo ang tingin sa kanya ni Yayoko. Ang may kasalanan nga sa lahat ng ito ay ang ating bida na kasalukuyang inuulan ng negative emotions dahil sa mga ginawa niya. Tamang upo nga lang ang ating bida habang tinatanong ni Kitamura kung pinaglalaroan ba siya ni Yayoko, dahil nagtungo umano ito sa kanyang bahay pero wala namang tao. Sinabi lang naman ni Yayoko na matapos ang gabing ito ay tuluyan ng mamamatay ang miyembro ng kamisyo na si Kitamura, pero sinabi lang naman ito na kung ang gagamitin niya lang na teknik ay ang turo ni Takuma, siguradong hindi niya ito mapapatay. Nilabas nga niya ang kanyang aura habang sinasabi na kahit si Takuma ay mahihirapan siyang patayin. Tama na ang salita wika naman nitong si Yayoko habang iniisip na ang C-rank na si Kitamura ay sinasabing hindi siya kayang patayin ng B-rank na si Takuma. Bigla namang sumingit sa eksena itong si Takuma, kaya napapaisip si Yayoko kung kailan pa dumating ito at kung papatayin ba niya si Kitamura gamit ang sarili niyang espada. Natulala na nga lang si Kitamura nang makita na pasugad sa kanya si Takuma, pero bigla itong nagulat ng sanggahin ng kanyang master na isa ding B-rank ang atake ni Takuma. Ang matandang ito nga ay si Matt-Ori, at sinasabi kay Takuma na alam niyang andito ito. Nagpalitan nga ng malalakas na pag-atake ang dalawa gamit ang kanilang espada at abilidad. Ilang sandali pa ay sinabi ni Takuma na magaling magtago itong si Matt-Ori, na pinasalamatan lang naman siya sa papuri sabay sinabing mas magaling matago ang dagang tulad ni Takuma. Pero hindi na daw kailangang magtago ulit ni Takuma matapos ang gabing ito, dahil sa papatayin na niya umano ito. Nanginginig nga ito sa galit kay Matt-Ori dahil sa sinabihan siyang daga, lalo pa nga nitong inasar si Takuma at sinabing sa personalidad o kakayahan man ay malayo ang agwat ninyo ni Kuraki Kirihara. Kaya naman hindi na daw siya nagtataka kung bakit ang malalaking pamilya sa conservatives ay hindi nagtitiwala kay Takuma, dahil wala umanong nakikitang pag-asa ang mga ito pag si Takuma ang naging leader ng conservative. Mabilis nga nitong sinugod si Matt-Ori sa galit niya at nagdulot ng pagsabog ang ginawa niyang pag-atake, pero ilang sandali pa ay napansin niyang isang shadow clone lang pala ito, dahil ang tunay na Matt-Ori ay kasalukuyang patungo sa direksyon ni Yayoko. Habang natatakot na nga itong si Yayoko ay iniisip pa ni Takuma na, na-expose nga ang pagkatao ni Yayoko pero isa naman itong talentadong cultivator, hindi ba nila dapat itong piliting ma-recruit sa Hawks? O isa daw kaya itong patibong ni Yayoko sa tulong ng Hawks. Paglapit nga ni Matt-Ori kay Yayoko ay sinabi niyang ito ang tunay na ugali ng iyong master, masyadong duwag at may pag-aalinlangan sa lahat ng bagay. Tingin mo ba ay dapat mong ilagay sa panganib ang iyong buhay para sa kanya? Habang palapit nga sa kanya ang espada ni Matt-Ori ay naiyak na lang ito, habang iniisip na wala talagang tiwala sa kanya ang master niyang si Takuma. Pero bigla naman itong inilabas ang kanyang espada sa pagnanais na sanggahin ang atake ni Matt-Ori, pero tila wala naman itong epekto at sinabi nga ni Matt-Ori na sumuko na lang siya dahil hindi niya kayang saktan ang isang B-rank. Pero dahil sa ginawang ito ni Yayoko ay bahagya naman niyang nasangga ang pag-atake ni Matt-Ori, at hindi nga daw ito inaasahan ng matanda. Ilang sandali pa ay napansin ito ang kasuotan niya o ang changeable spiritual tool, at nasa conservatives daw pala ang kayamanang ito. Habang si Takuma ay hindi makapaniwala sa kasalukuyang lakas ni Matt-Ori, at malamang daw na pag siya ang tinamaan ng pag-ataking yun ay siguradong patay na siya. Mabilis na itong tumakas sa habang iniisip na hindi pa siya pwedeng mamatay ngayon, kaya naman inutusan ni Matt-Ori si Kitamura at sinabing bahala ka na dito at hinabol nga niya si Takuma. Tinanong naman ito si Yayoko kung ano ang pakiramdam ng inabandona siya ng tao na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Pero sinabi lang nito na normal lang naman ang sacrificial pieces sa larong chess, diba? Ayon nga kay Kitamura ay tila hindi na na-surprise sa ginawa ni Takuma itong si Yayoko, pero hindi pa naman daw ito ang tamang panahon para mamatay siya.
dahil kahit na pinaglaruan siya nito nang sabihin niyang walang tao sa kanyang bahay ay valid pa naman ang proposal niya, basta willing siyang pakasalan nito. Pero mabilis namang tumakbo si Ayoko palayo sa kanya at sinabing ibigay mo na lang ang pribilehiyo mong yan sa ibang babae. Iniisip nga nito na kung mamamatay na siya ngayong gabi ay nais muna niyang kumpirmahin ang isang bagay, dahil sa 17 taon na siya ay nabubuhay ay tila hindi pa umano ito nakaramdam ng tunay na pagmamahal. Nagtungo nga ito sa bahay nila Kirihara, pero nakasunod naman sa kanya si Kitamura. Sinabi nga nito kay Ayoko na, tingin mo ililigtas niya ang spy na katulad mo. Pag nalaman niya ang lahat sa tingin mo ba ay mananatili siya sa iyong tabi? Pero nagtungo nga daw ito dito upang kumpirmahin ang kasagutan sa mga tanong niyang ito habang nakatingin ito sa kanyang likuran. Hanggang sa bigla itong nagulat nang muli niyang makita ang isang Kitamura na nakapisign sa kanya, kaya napaisip bigla itong si Ayoko kung paano siya naunahan nito at kung paano siya nakapagpalit agad ng kanyang damit, habang ang ating bida ay iniisip naman kung bakit niya nakita o nakasalubong ulit itong si Ayoko. Habang inaalala nga ni Ayoko ang mga nangyari ay iniisip niya kung dalawang Kitamura ba ang na-encounter niya, pero bakit daw kaya ang isang Kitamura ay nandito sa bahay ni Kirihara? Ilang sandali pa ay naabutan naman na siya ni Kitamura at tinatanong kung bakit ito huminto. Hanggang sa mapansin niya ang isa pang Kitamura, kaya tinanong nga nito kung sinong demonyo ito, habang ang ating bida ay iniisip kung nagtulungan ba ang mga ito upang habulin at harangan siya. Dahil ano umano ang punto ng pagtakbo niya patungo sa kabilang parte ng Nishikyo upang iwasan sila kung makikita niya din pala ang mga ito dito. Napapaisip na nga ito sa kung ano ang kailangan niyang gawin upang hindi mabunyag ang tunay niyang pagkatao, at sinabi nga nito na ako ang kakambal mo, pero hindi tayo magkadugo. Nainis nga itong si Kitamura at tinatanong kung paano sila naging kambal kung hindi naman sila magkadugo. Mukhang kulang daw sa kaalaman ang ating bida pagdating sa biology. Iniisip naman nito na ang baliw na tono ng pananalita ni Kitamura ay pamilyar sa kanya, pero bigla siyang tinawag ni Ayoko sa pangalan niyang Kirihara, at nabunyag na nga na naman ang pagbabalat kayo niya. Nagulat nga itong si Kitamura nang malaman niyang si Kirihara ito, dahil ang gumagamit daw sa kanyang muka ayon sa intelligence nila ay ang 9th Dragnet. Ilang sandali pa ay na-realize nito ang patungkol sa report na nagbago ang personalidad ni Kirihara, at malamang umano na ginamit lang nila ito upang itago ang katotohanan. Mukhang matagal na nga daw napalitan ang tunay na Kirihara ng 9th Dragnet at may abilidad na magpalit ng kanyang muka, at kung totoo nga daw ito ay hindi siya ka-level ng taong ito. Mabilis nga itong tumakbo upang magsumbong daw sa kanyang teacher, habang ang ating bida ay mukhang wala na daw ibang pagpipilian. Ginamit nga niya ang Divine Water kung saan naging dragon ang itsura nito upang habulin si Kitamura, na mabilis namang naghagis ng shuriken sa kanya, pero sinalo niya lang ito gamit ang Divine Water. Nang makita nga ito ni Kitamura ay na-realize niyang Divine Water ito dahil sa abilidad na pag-absorb ng spiritual tools, pero hindi daw ba dapat ay Earth type awaken ang 9th pero ngayon ay Water type na. Humarap nga ito sa ating bida at tinanong kung siya ba ang pumatay kay Yashinoji sa Kuchang Ruin, at bago pa matapos ang sinasabi nito ay ginamit na naman niya ang abilidad ni Saitama. Humadjas nga ito mula sa suntok ng ating bida at nakuha pang magbigay na negative points bago tuluyang mamatay, habang ang ating bida naman ay sinabing masyado kang madaming tanong at madaldal. Pagbagsak nga ng katwa ni Kitamura ay binalik niya sa seal ang Divine Water, habang si Ayoko ay iniisip kung si Saitama ba ito dahil sa napatay niya ang si Rank na si Kitamura sa isang suntok lang. Naisip nga nito na ginamit ng 9th Dragnet ang katauhan ng Kirihara na kilala niya. Na-realize din ito na isang miyembro ng Dragnet ang madalas niyang kasama. Tumutulo man ang dugo sa bibig nito ay nakuha pa ding ngumiti ng maisip na basta ligtas ang ating bida ay hindi importante kung sino o anuman ang pagkatao niya. Ang seryosong Kirihara nga na ito ay biglang nagngiting demonyo. Kaya naman nagulat si Ayoko habang ang ating bida ay binasag ang katahimikan ni Kirihara at tamang awit lang sabay hanap sa mga spiritual tools ni Kitamura. Kaya naman napatanong na lang itong si Ayoko kung anong ginagawa niya. Nasira nga ang moment nito habang nakatingin sa seryosong Kirihara na nagngiting demonyo, samantala tinatanong naman ni Fumio kung tapos na ba ang laban at kung kailangan na ba nilang umalis.